Shalom, Miss Pacha! Ako si Rabbi Rich at ngayong araw ay sisisid tayo sa puso ng kaharian. Pinag-aaralan natin ang Mateo 5:7 bilang bahagi ng tinatawag na sermon sa bundok, ngunit kinikilala natin bilang kautusan ng kaharian. Sinasabi sa teksto, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Sa ating pag-unawang Hebreo, ang salita para sa habag ay ratchamim. Ito ay maganda at malalim na salita na konektado sa sinapupunan na rekem. Nagpapahiwatig ito ng malalim na habag mula sa kaloob-looban na humahantong sa gawa. Ang habag ay hindi lamang isang nararamdaman, kundi isang desisyon na huwag ibigay ang parusa sa nararapat sanang parusahan. Isipin ninyo iyan sandali. Sa ating makasalanang mundo, madalas tayong humihingi ng katarungan kapag tayo ay ginawa ng mali. Gusto nating pagbayarin ang taong nakasakit sa atin. Ngunit itinuturo sa atin ni Yeshua ang isang mas mataas na landas, ang landas ng kaharian. Ang pagiging mamamayan ng kaharian ng langit ay nangangahulugang pagpapakita ng karakter ng ating hari, si Adonai. Siya ang pinagmumulan ng tunay na ratchamim. Kapag tayo ay minamaltrato o inaapi, ang ating likas na pagnanais ay gumanti o magtanim ng pait. Ngunit sinasabi ni Yeshua na ang mga mapalad ay yaong piniling palayain ang utang na iyon. Upang simulan ang mas malalim na paglakad kasama ang Mesiyas, hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Kapag nagpapakita tayo ng habag, hindi lang natin pinapalampas ang kasalanan kundi ipinapakita na tayo ay binago na ng habag na ating natanggap. Kung tayo ay nagtitiwala sa kautusan para sa ating kaligtasan, tayo ay nakatali sa mahigpit na mga kinakailangan nito. Ngunit sa pamamagitan ni Yeshua, tayo ay nabubuhay sa ilalim ng biyaya. Ang habag na ito ay may kapalit. Habang ibinibigay natin ito, binubuksan natin ang ating puso upang tumanggap pa mula sa Ama. Sa panahon ng milenyong paghahari ito, ang magiging pamantayan ng mundo. Hindi tayo pamamahalaan ng hukuman ng mga reklamo, kundi ng puso ng mapagsakripisyong pag-ibig. Hayaan ninyong ang inyong buhay ay maging refleksyon ng darating na kaharian. Piliing patawarin ang taong hindi karapat-dapat dito. Piliing magasalita ng kabutihan kung saan may kalupitan. Sa paggawa nito, pinatutunayan ninyo na ang inyong pagkakakilanlan ay sa Mesiyas at hindi sa lumilipas na emosyon. Palakasin nawa ni Adonai ang inyong mga puso habang hinahanap ninyo ang kanyang katuwiran. Pagpalain kayo at samahan ninyo ako sa susunod nating pag-aaral ng salita.